Sariling pananampalataya sa Diyos, Learning Competency 1B, na ipaliliwanag na ang sariling pananampalataya sa Diyos ay nakatutulong sa pagkakaroon ng pag-asa, katatagan at lakas ng loob o courage sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Bago tayo magsimula, gawin muna natin ang maikling laro na tinatawag na Put a Finger Down If. Ano to? Itaas ang 5 daliri. Makinig sa bawat pahayag. Kung naranasan mo ito, ibaba ang 1 daliri. Maging tapat sa sarili. Ito ay hindi paligsahan kundi pagkilala sa ating sariling karanasan. Magsimula na tayo. Put a finger down if nakaranas ka ng problema at hindi mo alam kung kanino lalapit. Put a finger down if dumating sa puntong halos gusto mo nang sumuko dahil sa sunod-sunod na pagsubok. Put a finger down if may isang bagay kang kinatatakutan pero kinailangan mo pa ring harapin. Put a finger down if natanong mo na si Lord ng, bakit ako? And last, put a finger down if naramdaman mong mag-isa ka kahit may mga taong nasa paligid mo. Alam mo ba, kung marami kang ibinabang daliri, 4 hanggang 5, marami ka ng karanasang pinagdaraanan kung saan naranasan mo ang kawalan ng pag-asa, kahinaan o takot. Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumaraan sa parehong laban at doon natin mas nakikita ang halaga ng pananampalataya. Baka ito na ang paanyaya para mas palalimin pa ang ugnayan mo sa Diyos. Kung 1 hanggang 3 lang ang ibinaba, ibig sabihin, maaaring kakaunti pa lang ang mabigat na karanasan o hindi mo lang ito masyadong nadarama ngayon. Maaaring ngayon ay okay ka, pero ang pananampalataya ay paghahanda rin para sa mga hamon sa hinaharap. At maaaring hindi mo paramdam ang bigat, pero mahalaga pa rin ang pananampalataya bilang gabay. Ang dami ng ibinabang daliri ay hindi sukatan kung gaano kabigat ang problema mo. Ito ay paalala na hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay may pinagdaraanan. At sa lahat ng ito, may isang bagay na kayang magbigay ng pag-asa, katatagan at lakas ng loob. Ito ay ang pananampalataya sa Diyos. Sa nakaraang talakayan ay natutuhan natin na ang pananampalataya ay paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan, pagkakaroon ng tiwala at ugnayan sa Diyos, at pagtanggap sa mga bagay na hindi lubos maipaliwanag ng isip. Ngayon naman ay ipaliliwanag natin kung paanong nakatutulong ang pananampalataya sa Diyos sa pagkakaroon ng pag-asa, katatagan at lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Unahin natin ang pag-asa or hope. Ang pag-asa ay paniniwala na may liwanag sa kabila ng dilim. Ito ay pag-asa na may magandang mangyayari kahit sa gitna ng problema at pagtitiwala sa plano ng Diyos kahit hindi agad makita ang resulta. Ano ang papel ng pananampalataya sa pagkakaroon ng pag-asa? Una, ang pananampalataya ay nagtuturo sa atin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit hindi natin agad nakikita ang solusyon sa ating problema, ito ang nagtuturo sa atin na may Diyos na patuloy na gumagabay at nagmamalasakit. Pangalawa, sa kabila ng kabiguan, sinasabi ng pananampalataya, may bukas pa, may pag-asa. Kapag tayo ay dumaraan sa mabibigat na pagsubok, tulad ng pagkabigo sa paaralan, suliranin sa pamilya, o matinding kalungkutan, ang paniniwala na may plano ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Hindi man agad mawala ang problema. Naniniwala tayong darating ang tamang panahon kung kailan magiging maayos ang lahat. Kaya't imbis na sumuko, ang taong may pananampalataya ay patuloy na umaasa, nananalangin at gumagawa ng mabuti habang nag-ihintay ng pagbabago. Nahuhubog ito sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at pagbabalik ng loob at tiwala sa Kanya. Dahil sa pamamagitan nito ay mas nakikilala natin ang Diyos na siyang sandigan ng ating pag-asa. Ngayon naman ay paliliwanag natin kung paanong nakatutulong ang pananampalataya sa Diyos sa pagkakaroon ng katatagan or resilience sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ano ang katatagan? Ito ay kakayahang tumayo muli kahit ilang ulit ng nadapa. Ito rin ay pagtitiis at paninindigan sa gitna ng kahirapan o sakit. At paninindigang hindi sumusuko dahil alam na may Diyos na kasama. Anong papel ng pananampalataya sa pagkakaroon ng katatagan? Una, ang pananampalataya ay nagiging pundasyon ng ating katatagan.
Kapag may tiwala tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng panloob na lakas upang harapin ang hirap ng buhay. Kahit tayo ay nadapa o nagkamali, bumabangon tayo dahil naniniwala tayong hindi pa huli ang lahat. Pangalawa, nakatutulong ang pananampalataya para hindi tayo matinag ng problema. Kahit paulit-ulit ang pagsubok, nananatili tayong matatag dahil alam nating hindi tayo nag-iisa, may Diyos tayong kasama. At ang bawat hirap ay may dahilan at kapalit na biyaya. Pangatlo, nakatutulong ang pananampalataya para panatilihin ang focus at tiwala sa proseso. Sa halip na magpadala sa lungkot o galit, pinipili nating maging matatag dahil alam nating hindi tayo nag-iisa. Pinagpapatuloy natin ang laban at hindi tayo sumusuko. Nahuhubog ang katatagan sa tuwing tayo'y bumabangon sa tulong ng Diyos. Ngayon naman ay paliliwanag natin kung paanong nakatutulong ang pananampalataya sa Diyos sa pagkakaroon ng lakas ng loob o courage sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Anong kahulugan ng courage? Ito ay tapang na harapin ang takot o pangamba. Ito rin ay kakayahang kumilos kahit hindi sigurado sa resulta at pananalig na si Lord ang bahala basta gawin mo ang tama. Ano naman ang papel ng pananampalataya sa pagkakaroon ng courage? Una, ang pananampalataya ang nagbibigay ng lakas ng loob para gawin ang tama kahit mahirap. May mga pagkakataong matutokso tayong gumawa ng mali o masama dahil sa mga pagsubok na kinakaharap. Pero ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na hindi gawin ang mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil nananampalataya tayong ang Diyos ang siyang kikilos para sa atin. Dahil din sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa dahil alam nating ang Diyos ang gumagabay sa atin. Ang lakas ng loob ay hindi kawalan ng takot. Sa halip, ito ay pagkilos kahit may takot. Dahil alam nating may mas mataas tayong pinanghahawakan. Ang paniniwala sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng tiwala sa sarili at sa kinabukasan. Ang pananampalataya ay nagtuturo sa atin na kahit tayo mahina, magiging matapang tayo kapag alam nating nasa tabi natin ang Diyos. Kapag may takot tayong humarap sa bagong buhay, gaya ng pagsubok na hindi natin alam ang kilalabasan, ang pananalig ang nagtutulak sa atin upang kumilos pa rin, magdesisyon at magtiwala sa proseso. Nahuhubog ito kapag natututo tayong ipagkatiwala ang kinabukasan sa Kanya. Konklusyon ng aralin. Sa bawat yugto ng ating buhay, hindi natin maiiwasan ng mga pagsubok. Maaaring ito'y sa pamilya, sa pag-aaral, sa sarili, o sa relasyon sa ibang tao. Minsan parang ang bigat-bigat na at gusto na lang nating sumuko. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang pananampalataya sa Diyos ay nagsisilbing ilaw sa gitna ng dilim, lakas sa oras ng panghihina at tiwala sa oras ng takot. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ito ay buhay na relasyon sa Diyos na nagpapalalim ng ating pag-asa na kahit anong mangyari, may bukas pa. Katatagan na kahit ilang ulit tayong madapa, kaya nating gumangon. At lakas ng loob na kahit may takot, gagawin pa rin natin ang tama dahil alam nating may Diyos na kasama. Huwag nating kalilimutang kumapit, hindi sa takot kundi sa pananampalataya. Dahil sa dulo ng bawat laban, ang taong may pananampalataya ay hindi lamang nakaliligtas, kundi lumalakas at lumalalim sa buhay.